Chapter 25. Hi! Ako nga pala si Francine, ako yung muntik nang nakabangga sa iyo. Wika nito. Nahihiya kong tinanggap ang pakikipagkamay nito sa akin. Utang ko pala sa kanya ang buhay ko. Trixie May po. Pasensya ka na sa abala, sagot ko sa nahihiyang boses. Kaagad naman itong tumawa na siyang ikinagulat ko, ayos lang, feeling ko nga hero ako eh. Pero alam mo ba, natakot talaga ako. Akala ko talaga na sa pulkita. Buti na lang magaling akong mag-drive. May halong pagbibiro sa boses na wika nito. Napansin ko naman ang pagtayo ni Tita Ashley at naglakad papunta sa maliit na lamesa at naghalungkat sa mga nakapatong doon. Teka, kaya mo na bang umupo? May mga pagkain akong dala. Siguro nangangalay ka na sa kakahiga dyan, wika ulit ni Francine. Laking pasalamat ko dahil mabait din ito katulad ng kanyang ina at kuya. Kahit papaano nababawasan ang pagkailang na nararamdaman ko sa kanila. Kaagad naman akong tumanggo. Tinulungan ako nitong makasandal sa higaan. Masakit pa rin ba ang sugat mo? Muling tanong nito sa akin. Nahihiya akong umiling. Maswerte pa rin pala ako dahil isang mabait na pamilya ang tumutulong sa akin ngayon. Hindi ko tuloy alam kung paano sila pasasalamatan. Kaya mo na bang kumain mag-isa, Trixie May? Gusto mo subuan kita? Nabaling ang atensyon ko kay Tita Ashley nang magsalita ito. Tipid akong ngumiti. Nako, kaya ko na po, tita. Salamat po. Sagot ko kaagad naman itong ipinatong sa kondongan ko ang isang container na may lamang pagkain. Bigla akong natakam at nakaramdam ng gutom. Kailan nga ba ang huli kong kain? Ilang araw na nga pala ako dito sa hospital. Pilit kong iwinawaglit sa isip ko ang mga nangyari sa akin at itinon ang atensyon ko sa pagkain na nasa harap ko. Kailangan kong gumaling kaagad para maipagtanggol ang sarili ko laban kay Dominic. Hindi ako papayag na mapasakamay niya ulit ako. Liwas ako sa abot ng aking makakaya patapos na ako sa pagkain nang muling nagsalita si Tita Ashley. Gusto mo bang ipaalam namin sa tita mo ang nangyari sa iyo? Tanong nito. Hindi ko maiwasan na makaramdam ng kaba. Kaagad akong umiling. Huwag po. Baka po kasi ibalik niya ako sa bar at baka pinaghahanap na ako nila Dominic. Hanggat maaari, ayaw ko po sanang magkaroon muna ng kaugnayan kila tita. Malungkot kong sagot. Tumitig muna si Tita Ashley sa akin bago sumagot. Okay, susundin namin kung ano ang gusto mo. Luuwi ka na lang muna sa bahay namin habang nagpapagaling ka. Huwag kang mag-alala, hindi ka namin pababayaan. Nakangiti nitong sagot. Parang may kung anong bagay naman na humaplo sa puso ko dahil sa sinabi nito. Kahit papaano nagkaroon ako ng kapanatagan sa akin isipan. Tatanawin kong malaking utang na loob ang ginawa nilang pagtulong sa akin. Wala akong ibang hangad sa ngayon kundi ang makaiwas kay Dominic de la Fuente. Malaki ang ibinayad niya kay Tita Sabel at alam kong hindi iyon titigil para mahanap ako. Natatakot din ako na baka tutuuhanan nito ang sinabi ng isang staff niya na papatayin daw ako kapag magtangka akong tumakas. Katahimikan ang namayani sa aming tatlo nang biglang bumukas ang pintuan ng kwarto. Kaagad na iniluwa ang dalawang lalaki at kaagad kong nakilala si Kuya Charles. Hindi ko maiwasan na kaagad na makaramdam ng tuwa lalo na nang dama ko ang tingin ko sa kasama nito. Hindi ko alam pero parang gusto kong maiyak. Hindi ko naman siya kilala pero bakit ganito ang nararamdaman ko? Dahil ba lumaki ako na walang nakilalang ama at ina? Kaya ganito ang nararamdaman ko ngayon kay Tita Ashley pati na din sa lalaking kasama ni Kuya Charles. Bad news. May mga lalaking naghahanap kay Trixie sa labas ma. Kaagad na wika ni Kuya Charles at ipinakita nito ang kapirasong papel. Bigla akong nakaramdam ng kaba. Mukhang dumating na ang kinatatakutan ko. Hindi ko napigilan ang pagtulo ng luha sa aking mga dahil sa takot. Sino? At bakit daw? Tanong ni Tita Ashley. Halata din dito ang pagkataranta. Don't worry mahal. Hangang ward lang sila at hallway ng hospital. Hindi nila pwedeng pasukin ang mga private room dito sa hospital, sagot ng lalaki na kasama ni Kuya Charles. Mukhang asawa ito ni Tita Ashley. Kung ganoon delikado ang lagay ni Trixie sa lugar na ito. Kailangan na natin siyang maialis. And Charles, sino ba itong Dominic de la Fuente? Bakit ayaw niyang tigilan si Trixie? Narinig kong tanong ni Tita Ashley. Tumitig muna sa akin si Kuya Charles bago sumagot. Isang baliw na lalaki na nagtatago sa malalaking tao sa lipunan. I don't know pero delikado siya.
Wala tayong choice kundi itago muna si Trixie hanggat hindi pa lumalabas ang DNA result. Sagot nito, hindi ko naman maiwasan na magtaka sa takbo ng usapan. Lalo na nang banggitin ni Kuya Charles ang tungkol sa DNA, kailangan natin siyang mailabas dito sa hospital ngayong araw. Kung talagang delikado ang Dominic na iyon, walang ibang lugar na pwedeng maging safe si Trixie kundi sa mansion lang, sagot ng asawa ni Tita Ashley at tinitigan ako nito. Kita ko sa kanyang mga mata ang pag-alala. Napayuko ako para itago dito ang pagtulo ng luha sa mga mata ko dahil sa takot. Kung ganoon kakausapin ko ang doktor niya, kailangan din natin ay settled ang kanyang bills para makalabas kaagad tayo dito bago pa malaman ng mga taong naghahanap kay Trixie na nandito siya sa hospital na ito. Sagot ni Kuya Charles at nagmamadali itong lumabas ng kwarto. Kaagad naman akong dinaluhan ni Tita Ashley at Francine, huwag ang mag-alala. Makakalabas ka sa hospital na ito ng ligtas. Gagawin namin ang lahat para hindi ka makuha ng Dominic na iyon, wika nito sa akin sabay hawak sa aking kamay. Bakit ganoon na lang kabaliw sa iyo ang Dominic na iyon? May atraso ka bang ginawa sa kanya? Tanong naman ni Francine. Kaagad akong umiling. Ibininta ako ni Tita sa kanya para magtrabaho sa bar na pag-aari nito. Tandang pananong panipik. Sagot ko. Kaagad kong napansin ang pagkagulat sa mukha ni Francine. Awa naman ang kay Tita Ashley. Uso ba iyan ngayon? Hindi ka naman nila mapipilit kung ayaw mo talaga, diba? Tanong ni Francine. Kaagad akong umiling, malaking halaga ang ibinayad ni Dominic kay Tita Sabel. Sagot ko kasabay ng pag-iyak. Ryder, sabihin mo nga sa akin, hindi ba natin pwedeng ipahuli sa mga kapulisan ang Dominic na iyon? Hindi makatao ang ginagawa niyang ito. Bumibili siya ng mga babae para magtrabaho sa bar niya. Narinig kong tanong ni Tita Ashley sa asawa nito. Napaimbestigahan na namin ang taong iyon, mahal, anak siya ng namatay na mafia na may hawak sa mga malalaking politiko dito sa bansa. Mahirap siyang kalabanan dahil siya ang nagmana sa kapangyarihan ng kanyang ama. Wala tayong choice kundi ang umiwas sa taong iyon. Mahirap siyang maging kalaban, sagot nito. So, ibig sabihin hahayaan na lang natin ang ginagawa niyang ito. Nakita mo naman kung anong trauma ang ginawa niya kay Trixie. Hindi pwedeng palagpasin natin ito. Hindi ako papayag na hindi makuha ni Trixie ang hustisya, lalo na kapag mag-positive ang DNA, sagot ni Tita Carissa. Ano pong DNA, ma? Kaagad naman nasabat ni Francine. Takang-taka ito. Kahit ako nagtataka din ako kung ano ang ibig sabihin ng DNA test na binabanggit nila. 2 beses na itong nabanggit ni Tita kaya napapaisip na din ako. Nothing. Tulungan mo na lang akong iligpit ang ilang gamit dahil lalabas na tayo dito sa hospital. Sa bahay ka na lang magpagaling, Trixie, sagot ni Tita at kaagad na umalis sa tabi ko. Nagtataka naman itong nasundan ng tingin ni Francine. Alam nitong may laman ang sinabi ng kanyang ina kaya hindi niya maiwasan na makaramdam ng kaba. Laking pasalamat namin dahil ligtas na nakalabas ng hospital si Trixie. Ayaw pa nga sanang pumayag ng doktor nito dahil sariwa pa ang kanyang sugat, pero sinabi namin na sa mansion na lang ito magpapagaling. May personal doctor ang aming pamilya kaya siya na ang baalang tumutok sa kalagayan ni Trixie. Ang importante, mailigtas namin siya sa kapahamakan, lalo na ngayong iniisip namin na siya ang nawawala kong kapatid. Mahigipit din namin na ibinilin sa hospital na gawing confidential lahat ng records ni Trixie. Walang sino man ang pwedeng makakaalam na minsan itong na-confine sa hospital na ito. Iniiwasan namin na matunten siya ng mga tauhan ni Dominic de la Fuente. Kailangan namin ingatan si Trixie hanggang hindi pa lumalabas ang resulta ng DNA test. Dominic de la Fuente, gaano ka ba makapangyarihan sa bansang ito? Bulong ko habang nakatitig sa kawalan. Nandito ako sa balcony habang umiinom ng alak. Hindi ko maiwasan na may kuyam ang aking kamao. Kapag lumabas ang DNA result at mapatunayan kong kapatid ko si Trixie, hindi ko mapapatawad ang taong iyon. Noon ko pa naririnig ang pangalan na iyan sa mga kaibigan ko. Siya din ang may-ari ng bar na paboritong tinatambayan ng mga kaibigan ko dahil sa mga nagagandahang mga babae na makakadaupang palad doon. Ang alam ko din, maraming minanang negosyo si Dominic de la Fuente sa kanyang namayapang ama, hindi lang dito sa Pilipinas kundi pati na din sa ibang bansa. Kilalang maraming kaso ang ama nito dahil sa mga kabulastugan na ginawa niya noong nabubuhay pa.
Tuso din daw iyon pagdating sa negosyo at marami itong mga lupain na inangkin mula sa mga pobreng magsasaka. Walang magawa ang batas sa bansang ito dahil masyado malakas ang kapit at hawak nito ang mga nakaupo sa gobyerno. Kapag mapatunayan ko na kapatid ko nga si Trexie, gagawin ko ang lahat ng makakaya ko para hindi na ulit ito makantay ng taong iyon. Ang taong mahilig sa magagandang babae. Ang taong minanayata sa kanyang ama ang malademonyong pag-uugali. Hindi ko pa din ito nakikita sa personal. Bihira lang daw itong makihalubilo sa ibang tao kaya naman iilan lang ang nakakakilala sa kanya. Wala akong idea sa hitsura nito dahil masyado itong ma-private at hindi mahilig sa crowd. Nilagok ko ang kahuli-hulihang patak ng alak sa kopita at nagpasyang bumalik ng wine bar para kumuha pa ng isang bote ng wine. Maraming gumugulo sa isipan ko ngayong gabi at nahihirapan akong makatulog. Pababa ng hagdan nang makasalubong ko si Francine. Napakunot ang noo ko dahil nakasuot lang ito ng roba. Basa din ang buhok nito kaya napatitig ako dito. Bakit hindi ka pa natutuog? Istrikto kong tanong. Kaagad itong napasimangot bago sumagot. Malamang kakaahon ko lang sa pool. Hindi mo ba napansin sa suot ko? Pabalang nitong sagot. Lumalabas na naman ang pagiging maarte nito kaya hindi ko maiwasan na makaramdam ng inis. Dumagdag pa sa iisipin ko ang babaeng ito. Kung sakaling positive ang DNA resulta sa pagitan nila Mama, Papa at Trexie, ano kaya ang mararamdaman ni Francine? Malalaman at malalaman talaga nito na hindi ko siya kapatid. Ayusin mo ang sagot mo, Francine, ha? Hindi ako natutuwa sa ugaling iyan. Inis kong sagot dito. Inirapan lang ako nito at nilagpasan na ako. Nasundan ko na lang ito ng tingin. Hindi ko naman maiwasan na mapalunok ng makailang ulit ng dam ako ang tingin ko sa mabibilog nitong hita. Bakit ba ikaw pa ang napunta sa amin? Hinding-hindi ko talaga matanggap na kapatid kitang Francine ka eh. Bulong ko at nagpa siya ng magpatuloy sa pagbaba ng hagdan para kumuha ng alak. Hard liquor na yata ang kailangan ko ngayon dahil bigla akong nakaramdam ng pagkatuyot ng aking lalamunan. Bakit ba iba ang epekto sa akin ng Francine na iyon? Sanay naman sana akong makakita ng katawan ng iba't ibang babae. Hita lang ni Francine ang nasal ayan ko pero kaagad na nag-iinit ang buo kong katawan. Pagkatapos kong kumuha ng alak, nagpasya na lang akong magkulong sa aking kwarto. Mahirap na at baka ano pa ang maisip kong gawin. Hindi ko dapat kalimutan na kapatid pa rin ang tingin nito sa akin. Hindi ko din dapat kalimutan na anak na ang turing nila Mama at Papa dito. Ayaw kong ako ang dahilan para magkagulo ang pamilya namin. Hindi ko dapat pagnasaan ang Francine na iyon. Ito ang mahirap eh. Hindi ko kasi nakakasama si Francine hanggang sa lumaki ito. Kaya siguro mahirap sa akin na tanggapin itong kapatid. Malayo din ang loob nito sa akin. Mula bata pa ito hanggang ngayon aminado naman ako na palagi ko itong sinusungitan kaya siguro mainit din ang dugo nito sa akin ngayon. Hindi ko ito nakakausap ng matino. Halos manggalihati ko na ang isang bote ng alak nang makaramdam ako ng antok na labis kong ipinagpasalamat. Kahit papaano tuloy-tuloy ang tulog ko hanggang sa magising ako kinaumagahan. Mabilis na lumipas ang mga araw. Kahit papaano nagiging maayos naman ang kalagayan ni Trexie. Nakita ko din kung paano ito alagaan ni Mama Ashley. Napansin ko din na naging close sila Francine at Trexie sa isa't isa. Palagi ko kasi silang napapansin na nagtatawanan sa garden tuwing umuuwi ako ng mansion. Yes, halos araw-araw na akong umuuwi ng mansion. Iniiwasan ko kasi si Zenny na halos araw-araw akong pinupuntahan sa penthouse. Pinagtatagwan ko na siya ngayon dahil nawala na ako ng interes sa kanya na hindi naman bago sa akin. Mabilis talaga akong magsawa sa babae. Hindi na ako masaya kapag kasama ko ito. Hindi ko naman siya mahal at katulad lang din siya iba pang mga babae na dumaan sa buhay ko. Abala ako sa kakapirma sa mga papeles na nasa harap ko nang mapansin ko ang pagtunog ng aking cellphone. Tiningnan ko muna kung sino ang tumatawag at nang mapansin ko na si Papa Ryder kaagad ko itong sinagot. Charles, busy ka ba? Kaagad na tanong nito sa kabilang linya. Saglit akong nag-isip bago sumagot, hindi naman po masyado. May kailangan po ba kayo? Tanong ko. Lumabas na ang DNA result, seryoso nitong sagot. Saglit akong natigilan. Bigla akong nakaramdam ng kaba. And, tanong ko, parehong positive ang result. Si Trexie ang nawawala mong kapatid, sagot nito na halata sa boses ang tuwa.
Inaasahan ko na ang ganitong resulta pero hindi ko pa rin maiwasan na magulat. POSSITIVE. Sa wakas natagpuan na namin siya. Si Trixie nga ang nawawala kong kapatid. Hindi ko maiwasan ang pagtulo ng luha sa aking mga mata. Hindi ako makapaniwala. Parang biglang naninikip ang dibdib ko sa sobrang tuwa. Magiging buo na ang pamilya namin. May dahilan na para protektahan ko siya. Sa wakas, makakasama na din namin ang nawawala kong kapatid. Pauwi na ako pa. This is a big celebration. Sagot ko at kaagad na pinatay ang tawag. Nagmamadali kong pinatay ang laptop sa harap ko at hinagilap ang aking coat. Isinampay ko lang ito sa aking balikat at nagmamadali nang lumabas ng opisina. Brianna, cancel all my appointments today. May importante akong lakad ngayon. Utos ko sa secretary ko at hindi ko na hinintay pa ang sagot nito. Nagmamdali na akong naglakad paalis. Parang gusto kong paliparin ang kotse kung makarating lang kaagad ng mansion. Gusto kong mayakap si Trixie at ipadama sa kanya kung gaano kami nang ulila sa pagkawala niya. Nag-iisa ko lang siyang kapatid kaya dapat lang naprotektahan ko siya sa abot ng aming makakaya. Babawi kaming lahat sa kanya. Ipaparamdam namin kung gaano siya kahalaga sa amin. Pagkahinto pa lang ng kotse ay kaagad na akong bumaba. Papasok na sana ako sa loob ng mansion nang mapansin ko si Trixie na nakatayo sa gilid ng swimming pool. Kaagad ko itong nilapitan. Kumusta ka na? Kaagad kong tanong habang nakangiti. Nilapitan ko ito at hinawakan sa kanyang kamay. Ayos naman po, Kuya Charles. Kaunting panahon na lang gagaling na ang sugat ko. Makakabayad na ako sa lahat ng kabutihan na ibinigay niyo sa akin. Sagot nito. Napakurap ako bago sumagot. Huwag mong isipin ang tungkol sa bagay na iyan. Ang importante gumaling ka at bumalik sa normal ang buhay mo. Nakangiti kong sagot. Nahihiya itong napayuko. Napansin mo ba sila mama at papa? Tanong ko dito. Tumanggo ito, nasa library sila kausap iyong dumating na bisita. Sagot nito. Tumanggo ako. Walang duda. Kapatid ko si Trixie. Kamukhang kamukha siya ni Mama Ashley. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Niyakap ko ito. Salamat dahil natagpuan ka na namin. Salamat dahil nandito ka na. Hindi ko nahahayaan pa na muli kang mawalay sa pamilya natin, Trixie. Wika ko. Po, ano ang ibig niyong sabihin? Tanong nito. Kumalas ako sa pagkakayakap sa kanya at masuyo itong tinitigan sa mga mata. Welcome home kapatid ko. Sagot ko kasabay ng pagtulo ng luha sa aking mga mata. Kaagad na nanlaki ang kanyang mga mata dahil sa narinig sa akin. Po, anong sabi niyo, kapatid? Gulat na tanong ni Trixie. Halata sa mukha nito ang hindi makapaniwala. Kaagad akong tumanggo. Oo Trixie, kapatid mo si Kuya Charles mo. Kami ang tunay mong pamilya. Narinig kong sagot ni Mama Ashley. Nasa likuran namin ito at hilam ng luha ang kanyang mga mata. Nasa tabi nito si Papa Ryder na namumula ang mga mata at halatang galing na ito sa pag-iyak. Kaagad na lumapit si Mama Ashley kay Trixie at kaagad nitong niyakap. Kitang-kita ko ang pagkagulat sa mukha ni Trixie. Kita ko ang kanyang pagkalito dahil sa mga nangyayari. Nagtatanong ang mga matang napatitig dito sa akin. Ilang taon ka din naming hinanap anak. Sa wakas, nandito ka na. Natagpuan ka na namin. Magiging kumpleto na ang pamilyang natin. Dininig din ng Diyos ang matagal na naming panalangin na matagpuan ka. Wika ni Mama habang umiiyak. Parang kinurot naman ang puso ko dahil sa nasaksihan. Walang pagsidla ng tuwa na nararamdaman ng puso ko. Kaagad naman na lumapit si Papa. Niyakap nito ang kanyang mag-ina habang umiiyak. Ngayong nandito na ang kapatid ko, magkakaroon na din ng katahimikan ang pamilya namin. Magiging masaya na ang pamilya namin lalo na ang aming ina na alam kong matagal na nangungulila sa pagkawala ng bunso kong kapatid ng kapatid ko na walang iba kundi si Trixie. Paano nangyari iyon? Bakit sa ibang tao ako lumaki? Naguguluhang tanong ni Trixie halata sa boses nito ang pagpipigil na maiyak. Hindi nakaligtas sa mga mata ko ang pinaghalong damdamin sa mga mata nito. Hinaplos ni Mama Ashley ang mukha nito bago nagsalita. Mahabang istorya, pero isa lang ang masasabi ko, hindi namin ginusto na mawalay ka sa amin. Matagal ka naming hinanap anak. Inisa-isa naming puntahan ang mga nakasabayan ko sa panganganak ng araw na iyon. Patawarin mo kami kung natagalan bago ka namin natagpuan.
Wika ni Mama na halata sa boses nito ang pighati. Patuloy pa rin ang pag-agos ang luha sa kanyang mga mata. Kung ganoon hindi ko kadugo ang mga taong nagpalaki sa akin. Hindi ko sila tunay na kamag-anak. Tanong nito. Agad na napailing si Mama. Hindi. Wala kaming idea. Basta unang kita ko pa lang sa iyo sa hospital nagduda na kami na ikaw ang nawawala kong anak. Lalo na at magkapareho tayo ng blood type. Ikaw ang nawawala kong anak dahil sa kapabayaan ng hospital. Matagal kang noalay sa amin Trixie at halos mabaliw ako ng mga panahon na iyon. 9 na buwan kaming matiyagang naghintay para lang maisilang ka pero naging biktima pa tayo ng mga pabayang tao. Sagot ni Mama habang patuloy sa pagluha. Maiintindihan namin kung magtatampo ka sa amin anak. Pero sana mapatawad mo kami sa mga nangyari. Alam ng Diyos na hindi namin ginusto na mapunta ka sa iba. Na ibang bata ang naibigay sa amin noon. Hindi mo lang alam kung anong klaseng pag-iingat namin noong nasa sinapupunan pa lang kita para lang mailabas kita ng malusog at ligtas. Pero masyadong mapagbiro ang tadhana sa pamilya natin. Kaagad kang inilayo sa amin Trixie. Hindi ka man lang namin na ipaglaban. Hindi namin alam wala kaming idea noon na ibang bata na pala ang naibigay sa amin. Mahabang wika ni Mama. Halata sa boses nito ang sobrang sakit sa mga nangyari sa nakaraan. Kaagad naman itong hinaplos ni Papa sa kanyang likuran para pakalmayin. Tahimik lang akong nakikinig sa mga kaganapan aking harapan habang hindi ko mapigilan ang pagtulo ng luha sa aking mga mata. Luha ng kaligayahan at kalungkutan. Kaligayahan dahil sa wakas na tagpuan na namin ang nawawala kong kapatid at kalungkutan dahil hindi ko ma-imagine kung anong hirap ang pinagdaanan nito habang wala ito sa poder namin. Ipinapangako ko, hindi ako papayag na ganoon-ganoon na lang. Kailangan kong gumawa ng paraan para maparusahan ang kung sino man ang nagpa-ferep sa kapatid ko. Hindi ko alam. Naguguluhan ako. Kung kayo nga ang mga magulang ko hindi ko dapat mapagdaanan ang ganitong klaseng hirap ng buhay. Ang pang-aapi sa akin ni Tita Sabel, sagot nito. I understand anak. At hindi namin mapapalagpas ang ginawa niyang paglapastangan sa iyo. Magbabayad ang dapat magbayad. Nauna nang nagbayad ang mga staff ng hospital na nagkamali noon. Isusunod ko namin ang Tita Sabel mo. Walang kapatawaran ang ginawa niyang pagbenta sa iyo sa bar na iyon. Wika ni Papa Ryder. Hindi huwag na po ayaw ko na ng gulo. Sapat na sa akin na malaman ang lahat ng ito, na buhay pa pala ang tunay kong pamilya. Sagot ni Trixie. Kaagad akong napangiti lalo na nang ito na mismo ang kusang yamakap kina Mama at Papa. Sobrang saya ng nararamdaman ng puso ko na nakiyakap na din sa kanila. Hinding-hindi ko makakalimutan ang araw na ito. Trixie anak salamat. Akala ko talaga magagalit ka sa amin eh. Kabaliktaran sa naiisip namin kanina ng ama mo ang nagiging reaksyon mo ngayon. Akala namin kamumuhian mo kami, umiiyak na sagot wika ni Mama. Hindi po, hindi dapat ako magalit sa inyo. Katunayan, masaya ako. Sa kabila ng hirap ng pinagdaanan ko may matatawag pa pala akong pamilya. Hindi na maibabalik pa ang mga nangyari noon pero handa kong kalimutan ang lahat lalo na at may magandang regalo palang naghihintay sa akin. Masaya ako sa isiping hindi kayo sumuko para hanapin ako. Hindi ko po kayang sisihin kayo sa mga nangyari. Oo, nagdusa ako sa kamay ng mga taong inaakala ko na kadugo ko. Pero tapos na iyon. Ayaw kong magkimkim ng galit sa puso ko. Ang pagkakaligtas ko sa kamatayan ay sapat na para maramdaman ko na mahal niyo ako Pa, Kuya Charles. Walang dahilan para magalit ako sa inyo dahil nakita at naramdaman ko kung paano niyo ako inalagaan sa maikling panahon na nakasama ko kayo. Aaminin ko na umaasa ako na sana kayo na lang ang pamilya ko dahil ramdam na ramdam ko ang pagmamahal niyo at ngayon natupad na iyon wala akong karapatan na magalit. Hindi na po tayo dapat pang magsisihan sa mga nangyari na dahil hindi na maibabalik lahat ng iyon. Gusto ko nang maging masaya, gusto kong mabuhay ng payapa na malayo sa takot. Simula bata pa ako puro pagdurusa na ang naranasan ko at ngayong nasa harap ko na ang katotohanan tungkol sa pagkatao ko masaya akong yakapin iyon. Masayang masaya ako ngayon Pa, Kuya Charles, mahabang wika ni Trixie. Hindi ko naman maiwasan na mapabilib dito. Ang lawak ng pangunawa nito sa buhay. Mana nga ito kay Mama. Masyadong matapang at maunawain. Salamat anak. Pangako, babawi kami sa iyo.
Hindi na kami papayag pa na may manakit pa sa iyo. Hindi kami papayag na may lalapastangan pa sa pagkatao mo. Dugong Sebastian ka at ipaglalaban kita hanggang kamatayan, sagot naman ni Papa Ryder. Salamat po. Kung alam nyo lang po kung gaano ako kasaya ngayon. Pangako, magiging mabuti akong anak sa inyo. Susulitin ko din po ang mga panahon na noalay ako sa inyo. Salamat sa Diyos dahil ibinigay niya na ang pinakaasam ko, simula noong bata pa ako. Mararanasan ko na magkaroon ng buong pamilya, umiiyak na wika ni Trixie. Parang bigla naman kinurot ang puso sa huling sinabi nito. Gayon pa man hindi dapat ako malungkot. Dapat maging masaya kami ngayon dahil kumpleto na kami. Yes, of course, susulitin natin ang mga araw na nandito ka na anak. Ibibigay namin lahat ng pagmamahal na hindi mo naranasan simula nang noalay ka sa amin. Pangako, sagot naman ni Mama. Kaagad na lameriwan ang ngiti sa labi ni Trixie. Namayani ang ilang sandaling katahimikan sa aming apat nang muling magsalita si Trixie. Kambal po ba kami ni Francine? Napag-usapan din kasi namin noon na magkapareho kami ng birthday, tanong ni Trixie. Kaagad na nawala ang ngiti sa labi ko. Si Francine nga pala, panahon na ba para ipagtapat dito ang tungkol sa kanyang tunay na pagkatao? Ready na ba kaming tanggapin ang magiging reaksyon nito? Hindi ko alam. Sa hindi malaman na dahilan bigla akong nakaramdam ng matinding pag-aalala para kay Francine. Sa magiging decision nito kapag malaman nito ang katotohanan. No, hindi kayo kambal anak. Dalawa lang kayo ng Kuya Charles mo ang magkapatid. Pero syempre dahil sa poder na namin lumaki si Francine. Magturingan sana kayo na magkapatid. Iyon lang ang pakiusap ko sa iyo anak. Sagot ni Mama. Marahan akong napabuntong hininga bago sumagot. Hindi natin kadugo si Francine. Siya ang batang napunta sa amin noon. Kapabayaan ng hospital kaya nangyari iyon at hindi din namin alam kung sino ang tunay ang pamilya ni Francine. Nagkalabo-labo na ang pagbibigay sa mga bata noon sa hospital. Sa mga maling mga magulang napunta ang mga sanggol kaya nagkagulo noon Trixie, paliwanag ko dito. Kung ganoon ituturing ko pa rin siyang kapatid. Pareho kaming biktima ng nakaraan. Sa inyo siya lumaki at mabait po siya sa akin. Isa pa utang ko sa kanya ang buhay ko kaya naman tatanawin kong malaking utang na loob iyon. Ayaw ko pa ba noon, may kapatid akong babae at lalaki. Kumpleto na ang pamilya ko. Magiging kumpleto na ang buhay ko, nakangiti nitong sagot. Dinner time. Tahimik kaming kumakain sa hapagkainan. Hindi nakaligtas sa paningin ko ang palaipat-lipat na tingin sa amin ni Francine habang kumakain. Bakas sa mukha nito ang pagtataka. Kumain ka Trixie, kailangan mong magpalakas. Darating bukas si Doktora para tingnan ang kalagayan mo. Natigil lang ako sa pagmamasid kay Francine nang marinig ko na nagsalita si Marna Ashley. Kanina pa nito asikasong-asikaso si Trixie at alam kong hindi nakaligtas iyon sa mapanuring tingin ni Francine sa dalawa. Sorry to ask this pero may nangyari po ba? Bakit namamaga po ang mga mata nyo? Nabitin sa ere ang pagkain na isusubo ko na sana nang biglang magtanong si Francine sa amin. Seryoso ang mukha nito habang nakatitig sa kanilang dalawa ni Mama at Trixie. Paano nga ba naman kasi magkatabi silang dalawa at halos subuan na ni Mama si Trixie habang kumakain. Ngayon ko lang na-realize na baka nagseselos ito. Well, hindi malabong mangyari yun dahil ang alam nito siya ang anak at si Trixie ay tinutulungan lang namin. Kahit papaano hindi ko maiwasan na biglang makaramdam ng awa kay Francine. Napag-usapan na namin kanina kung paano sasabihin dito ang totoo. Alam kong mahirap ito sa aking mga magulang na ipagtapat ang katotohanan sa pagkatao nito pero ayaw naming maging unfair kay Trixie. Gusto namin siyang ipakilala sa lahat ng aming mga kaibigan. Gusto namin ipagmalaki na sa wakas na tagpuan na namin siya. Nothing. Kumain ka na lang muna anak. Mag-uusap tayo mamaya sa study room. Nakangiting sagot ni Papa dito. Kaagad kong iniwas ang tingin dito nang mapansin kong tumingin ito sa gawi ko. Kahit hindi kami magkasundo hindi ko kayang titigan ang nagtatanong nitong tingin. Nagi-guilty talaga ako at natatakot ako sa magiging reaksyon nito kapag malaman na niya ang katotohanan. Bigla naman po akong kinabahan. Bakit po ba napakaseryoso ng lahat? Sagot nito at inilapag na ang hawak na kutsara at tinidor sa kanyang pinggan.
Tumitig ito sa gawin nila Mama at Trixie at hindi nakaligtas sa paningin ko ang kislap ng pagseselo sa kanyang mga mata. Francine, anak, malalaman mo din mamaya. Kumain ka pa. Kaunti pa lang ang nakain mo nakangiting wika ni Mama dito. Sumandok ito ng ulam at inilagay sa pinggan ni Francine. Kaagad kong napansin ang pagngiti nito at muling hinawakan ang kutsara at tinidor at ibinalik ang atensyon sa kinakain. Pagkatapos kumain kaagad nagyaya si Papa sa study room. Tinitigan muna kami ni Papa isa-isa bago nagsalita. Francine, kung ano man ang malalaman mo ngayong gabi, huwag mo sanang kalimutan kung gaano ka namin kamahal. Nag-uumpisang wika ni Papa, tahimik lang kaming nakikinig dito at nang sulyapan ko si Mama kita ko sa mukha nito ang pag-aalangan. What is it pa? Alam niyo po, kanina ko pa napapansin na ang weird niyo. May nangyari po ba habang nasa school ako? And bakit parang namamaga ang ilalim ng mga mata niyo? Sagot naman ni Francine. Ryder, pwede bang ipagpaliban na lang muna natin ito? Hindi ko kaya, narinig kong wika ni Mama. Malalim akong naabuntong hininga bago sumabat. Ma, malalaman at malalaman din naman ni Francine ang totoo. Nandito na tayo at mas maigi na sabihin na natin sa kanya ang lahat. Sagot ko, anong totoo? Kuya Charles, please sabihin niyo sa akin. Huwag niyo naman akong patayin sa matinding curiosity, sagot ni Francine. Bakas sa mukha nito ang matinding pagtataka. Hindi kita kapatid. Hindi tayo magkadugo at lalong hindi ka anak nila Mama at Papa. Seryoso kong sagot. Kaagad na nanlaki ang mga mata nito kasunod ng pagak na pagtawa. Are you kidding me? Kuya, alam kong noon pa man mainit na ang dugo mo sa akin pero huwag mo naman akong byurin ng ganito. Baka mamaya maniwala ako sa sinasabi mo sagot nito at kaagad kong napansin ang pagpatak ng luha sa kanyang mga mata. Para naman piniga ang puso ko sa nakita kong ito. Paano nga ba sasabihin sa kanya ang katotohanan na hindi ito masasaktan? Iyon ang totoo anak. Sorry. Alam ng Diyos kung gaano kita kamahal. Hindi ka man nanggaling sa sinapupunan ko pero itinuring kitang galing sa akin. Minahal kita ng sobra. Sagot ni Mama at kaagad na lumapit kay Francine at niyakap ito. Kaagad kong napansin ang pagkatulala ni Francine habang nakatitig sa akin. Nag-uunahan na sa pagtulo ang luha sa kanyang mga mata. Hindi. Joke po ba ito? Pinaprank nyo lang ako diba? Sagot nito sa basag na boses. Umiling si Mama, iyon ang totoo anak at patawarin mo kami kung ngayon lang namin ipinagtapat sa iyo. Sagot ni Mama sa kabila ng paghikbi. Kaagad na umiling si Francine. Bakas ang pagkalito sa maganda nitong mukha. Paano? Hindi. Nananaginip lang po ako diba? Hindi ito totoo. Sagot nito at kaagad na kumalas sa pagkakayakap kay Mama. Mabilis itong tumalikod at nagmamdaling naglakad papunta sa pintuan. Francine, anak, palagi mong tandaan, mahal na mahal ka namin. Pasigaw na wika ni Mama. Sandaling lumingon si Francine bago nito tuluyang binuksan ang pintuan ng study room at lumabas. Charles, sundan mo siya. Baka kung ano ang gawin niya. Kaagad na utos ni Papa sa akin at dinaluhan nito si Mama na noon walang patid ang pag-iyak na pasulyap muna ako kay Trixie bago tuluyang lumabas ng study room. Mabuti na lang pagkalabas ko nakita ko ang isang kasambahay. Kaagad ko itong tinanong kung napansin nito kung saan nagpunta si Francine. Itinuro nito ang labas ng mansion kaya nagmamadali akong naglakad papunta doon. Francine, let's talk. Sigaw ko habang inililibot ang tingin sa paligid. Naglakad ako papuntang gate dahil gusto kong bilhinan ang guard. Hindi pwedeng makalabas sa lugar na ito si Francine dahil baka kung ano ang gawin nito. Naiintindihan ko ang kanyang nararamdaman at hindi ko maiwasan na mag-alala kung ano ang magiging kahihinatnan ng lahat ng ito. Sana lang matanggap ni Francine ang lahat. Sana lang maging malawak ang pangunawa nito katulad ni Trixie. Nagpasya akong naglakad papunta sa likurang bahagi ng mansion at umaasa na mahanap ito. Alam kong sa mga sandaling ito kailangan nito ng kausap. Nararamdaman ko ang sakit ng kalooban na pinapasan nito ngayon. Kaya pala iba ang trato mo sa akin noon dahil hindi naman talaga tayo magkapatid, narinig kong tanong nito. Napalingon ako. Nabuhayan ako ng loob nang makita ko na nakatayo sa likuran ko si Francine habang umiiyak. Parang biglang tinusok ng libo-libong karayom ang puso ko dahil sa nakikita kong pagdurusa nito. Ano nga ba ang pwede kong gawin para maibsan ang sakit ng damdamin na nararamdaman nito ngayon?
Ano nga ba ang pwede kong maitulong gayong noon pa man hindi na kami magkasundo? Ano ba ang kasalanan ko, bakit pinaparusahan ako ng ganito? Naging mabait naman akong anak pero bakit nasasaktan ako ngayon? Bakit napakasakit tanggapin ang lahat? Kanino ako nanggaling? Sino ang tunay kong mga magulang? Umiiyak na wika nito sa akin. Sa isang iglap biglang nawala ang matapang na si Francine. Kitang-kita ko ang hirap na nararamdaman nito ngayon. Kitang-kita ko ang sakit sa kanyang mga mata. I am sorry. Alam kong mahirap tanggapin ang lahat, Francine. Pero ito ang katotohanan. Ayaw namin na habang buhay kang maniniwala na kami ang kadugo mo. Alam kong masyadong unfair sa iyo ang lahat pero wala tayong magagawa kundi tanggapin ang lahat, sagot ko. No, ang sakit. Sana noon pa sinabi nyo na sa akin ang tungkol dito. Hindi sana ako nasasaktan ng ganito ngayon, sagot nito sabay iling. Hindi na ako nakatiis pa. Nilapitan ko ito at sa kauna-unahang pagkakataon hinawakan ko siya sa kanyang mga kamay. Francine, listen to me. Walang magbabago. Bahagi ka pa rin ng pamilya na ito. Hindi ka man namin kadugo, itinuring ka namin na hindi na iba sa amin. Isipin mo din sana kung gaano ka kamahal ni Mama. Kung gaano kasakit sa kanya na ipaalam sa iyo ang tungkol dito. Malumanay kong wika. Pilit kong hinuhuli ang tingin nito. Gusto kong titigan niya din ako sa mga mata para malaman niya kung gaano ako kasensir sa sinasabi ko ngayon. No, simula ngayong araw mababago na ang lahat. Hindi niyo ako kadugo at ngayon palang magpapalam na ako sa inyo. Wala nang dahilan para manatili pa ako sa lugar na ito. Lumuluhan nitong wika. Kaagad akong umiling. Tutol ang kalooban ko sa sinabi nitong ngayon. Hindi pwede. May posibilidad na mahapahamak ito kung ipipilit nito ang gusto niya. Masyado lang siyang nasaktan sa mga nangyari kaya nasasabi niya ang katagang ito ngayon. Kailangan namin siyang gabayan para matanggap niya ang lahat. Hindi ako papayag. Kahit na anong mangyari, kapatid pa rin kita, Francine. Hindi kami papayag na aalis ka sa poder namin. Dito ka lang sa mansion at hindi magbabago ang lahat. Ikaw pa rin ang Francine na pinalaki at minahal nila Mama at Papa, seryoso kong sagot. Saglit itong natigilan at tumitig sa akin. Hindi ba't ayaw mo naman talaga sa akin? Ito na yung pagkakataon para mawala ako sa landas mo. Ito na yung hinihintay mo, kuya. Sagot nito. Umiling ako. Kalimutan mo na sana ang lahat ng iyon. Hindi ko gustong mawala ka sa amin, Francine. Pangako, walang magbabago. Bahagi ka na ng pamilya na ito. Hindi kami papayag na mawala ka sa amin. Alam mo naman siguro kung gaano ka kamahal ng pamilyang ito, di ba? Naramdaman mo naman siguro kung gaano ka kahalaga sa amin. Sagot ko. Tinitigan ako nito habang patuloy ang pagtulo ang luha sa kanyang mga mata. Hindi na ako nakatiis pa kundi niyakap ko na ito. Gusto kong ipadama dito na hindi siya nag-iisa. Gusto kong mapawi kahit papaano ang sakit ng kalooban na nararanasan nito ngayon. Kahit sa simpleng yakap man lang maramdaman nito kung gaano siya kahalaga sa amin. Na hindi siya nag-iisa sa laban na ito. Kuya, natatakot ako. Pakiramdam ko hindi na ako kumpleto. Na may kulang na sa pagkatao ko. Maing ganitong wika sa akin sa kabila ng paghikbi. Sestahan na. Huwag ka nang umiyak. Ay pangako mo sa akin na hindi ka magbabago, Francine. Na ikaw pa din ang dating Francine na nakilala ko. Nakangiti kong wika dito habang titig na titig sa kanyang magandang mukha. Kaagad kong napansin ang pag-iwas ng tingin nito sa akin bago sumagot. Kahit na tarayan pa rin kita, ayos lang sa iyo. Hindi mo ako palalayasin. Sagot nito. Hindi ko maiwasan na matawa. May pagkabata isip pa rin pala ito. Kahit na araw-araw mo akong tarayan, ayos lang. Ano ang magagawa ko, doon ka masaya eh. Sagot ko at hindi ko na napigilan pa ang aking sarili. Pinunasan ko ang basang mukha nito dahil sa luha gamit ang aking kamay. Kaagad itong kumalas sa pagkakayakap sa akin at umatras. Yuk! Marumi yata ang kamay mo, kuya. Baka magkatagihawat ako niyan eh. Wika nito sabay pahid ng kanyang mukha. Kung makaasta, akala mo naman madumi ang kamay ko na inihawak dito. Grabe ka naman sa akin. Malinis kaya ang kamay ko. Pagbibiro kong wika sa kanya. Kaag kong napansin ang pag-ismid nito. Bakit amoy ulam? Tanong nito. Hindi ko maiwasan na matawa. Inamoy ko ang kamay ko at napangiwi ako. Amoy ulam nga kaya muli akong tumawa. Oo nga no. Sorry naman.
Paano ba iyan? Ayos na tayo. Pwede na tayong pumasok ulit sa loob. Pagyayaya ko dito. Kaagad kong napansin ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata bago sumagot. Bakit nga pala bigla niyong ipinagtapat sa akin ang tungkol dito? Dahil ba kay Trixie? Tanong nito. Hindi ko maiwasan na magulat. Hindi pa pala namin nabanggit sa kanya na si Trixie ang nawawalang anak at kapatid ko. Huwag mo sanang isipin na si Trixie ang dahilan. Noon pa namin dapat ito ipagtapat sa iyo, Francine. Kaya lang natatakot kami sa magiging reaksyon mo. Hanggat maari ayaw namin na nakikita kang nasasaktan. Sinsero kong sagot. Tumitig ito sa akin. Bakas ang lungkot sa kanyang mga mata. Masakit sa akin ang lahat ng ito, Kuya Charles. 16 years akong naniwala na kayo ang pamilya ko. Sagot nito at muling tumulo ang luha sa kanyang mga mata. I know. And sorry for that, Francine. Pero kailangan nating harapin ang katotohanan. Hindi lang ikaw ang nasasaktan. Masakit din sa amin ang lahat ng ito. Kaya sana kahit alam mo na ang katotohanan sa pagkatao mo, huwag kang magbago. Ipagpatuloy mo lang ang dating Francine na kilala namin, sagot ko, ayaw kong magdamdam. Mahal na mahal ko sila mama at papa. Hindi ko sila ipagpapalit kahit kanino, kahit pa sa tunay kong pamilya. Siguro nga wala akong choice kundi ipagpatuloy ang buhay. Naging perpekto naman ang buhay ko sa piling nyo kaya wala akong dapat na ipagdamdam, diba? Na hindi ako dapat malungkot ng ganito, sagot nito. Kaagad akong tumango. At mas lalong magiging perfect ang buhay mo ngayong alam mo na ang totoo. No more secrets, Francine. Nakangiti kong sagot. Yes, no more secrets. Sagot nito kasabay ng muling pagpatak ng luha sa kanyang mga mata. Muli ko itong nilapitan at hinawakan sa kamay. So let's go inside. Hinihintay ka nila mama. Ayaw mo naman siguro na makita si mama na umiiyak, diba? Alam mo naman siguro kung gaano ka kahalaga sa kanya. Mas mahal ka pa nga niya compare sa akin pagyaya ko dito. Kaagad na gumuhit ang matamis ng ngiti sa labi nito sabay tango. Yeah, mas mahal niya ako compare sa iyo. Kaya nga nagseselos ka Kaya nga palaging mainit ang ulo mo sa akin. Sagot nito. Muli akong natawa. Pilya talaga. Umiiyak na nga talagang isinisingit pa nito ang tungkol sa selosan na iyan. Kitang-kita ko ang pag-aalangan sa kilos ni Francine habang naglalakad kami pabalik sa loob ng mansion. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Muli kong hinawakan ang kamay nito kaya naman napatitig ito sa akin. Kaagad ko itong ngintian at pinisil ang kanyang palad. Gusto kong ipadama dito na nandito lang ako bilang kinikilalang kuya niya. Relax. Tandaan mo, walang magbabago, wika ko dito. Tipid itong ngumiti pero hindi pa rin maitago ng mga mata nito ang lungkot. Marahan akong napabutong hininga. Mukhang kailangan ko munang gampanan ang pagiging the best kuya nito simula ngayong gabi. Hindi ito pwedeng pabayaan at inisin dahil masyado itong fragile sa kanyang nararamdaman. Kailangan iparamdam dito kung gaano siya kahalaga sa pamilya namin para naman mabawasan ang lungkot na nararamdaman nito ngayon. Francine anak, kaagad na salubong sa amin ni mama nang makapasok kami sa living room. Kaagad itong yamakap kay Francine na umiiyak kaya wala akong choice kundi bitiwan ang kamay nito kahit na gusto ko pang hawakan iyon. Bira lang kasi mangyari sa amin ang ganitong bagay at gusto ko sanang sulitin. Manarinig kong wika ni Francine. Basag ang boses nito kaya alam kong umiiyak na naman ito. Wala sa sariling napaupo ako sa sofa. Sa tabi ni Trixie. Kuya, kawawa naman si Francine. Sana matagpuan din niya ang tunay niyang pamilya. Baka hinahanap na din siya, wika ni Trixie sa akin. Binalingan ko ito ng tingin at nginitian. Sana nga. Pareho kayong biktima ng sitwasyon. Ang kaibahan nga lang, lumaki siya ng maayos sa piling namin samantalang ikaw, aking nagdurusa. Sagot ko. Kaagad na may namong luha sa mga mata ni Trixie sa sinabi kong iyon kaya muli akong nagsalita. Ngayong nandito ka na sa piling namin, hindi na ako papayag pa na maranasan mo ang lahat ng hirap, Trixie. Sisiguraduhin namin na mabubuhay kang masaya at kontento sa piling namin. Nabanggit ko na ba sa iyo kanina? Welcome home, Trixie, wika ko kasabay ng lalong pagtulo ng luha sa kanyang mga mata. Kaagad kong naramdaman ang pagyakap nito sa akin. Kuya Charles. Umiiyak nitong wika. Napangiti ako at tinapik-tapik ito sa kanyang likod. Tahan na.
Hindi ka na dapat pang umiyak ngayon, mahal na mahal kita kapatid ko at paprotektahan kita sa abot ng aking makakaya. Sisiguraduhin ko na hindi ka na malalapitan pa ng mga masasamang tao. Hindi ka na maaapi at lalong hindi ka na maabuso, wika ko dito. Tanging paghikbi lang ang naging sagot nito kaya naman hinayaan ko na lang. Alam kong masyado pang magulo ang sitwasyon ngayon. Pero pasasaan ba at maayos din ang lahat lalo na ang tungkol kay Francine. Alam kong ito ang mas pinakaapektado ngayon kaya dapat ko din itong bigyan ng oras baka kung ano ang maisip nitong gawin at hindi ko talaga matatanggap kung may masamang mangyari dito. Mabilis na lumipas ang gabing iyon. Sa wakas nagkalabasan din ng mga damdamin at emosyon. Nangako si Francine na hindi siya gagawa ng anumang hakbang na hindi ipapaalam sa amin. Walang magbabago sa samahan ng pamilya. Mananatili siyang parte ng pamilya namin. Mananatili siyang kapatid ko at kahit na masakit sa tainga sa tuwing naririnig kong tinatawag ako nitong, kuya, wala akong choice kundi tanggapin iyon. Kapatid naman talaga ang tingin nito sa akin kaya wala akong magagawa kundi pagbigyan na lang muna ito. Mabilis na lumipas ang mga araw. Kitang-kita ko kung gaano kasaya sila mama at papa sa presensya ni Trixie samantalang kapansin-pansin naman ang lungkot sa mga mata ni Francine. Hindi ko ito masisisi. Kailangan talaga nito ng time para maghilom ang sugat na nilikha ng nakaraan. Laking pasalamat lang namin dahil sa kabila ng mga nangyari persigido pa rin ito sa kanyang pag-aaral. Kung sa iba siguro nangyari baka nagrebelde na. Pero kakaiba si Francine, mas lalo itong nagsisipag ngayon. Dahil sa mansion na ako palaging umuuwi hindi nakaligtas sa akin na bahay at school lang ang routine ng buhay nito. Sigurado ka ba anak? Ayaw mong sumama sa mall? Linggo at iyon kaagad ang narinig ko habang palapit ako kina mama at Francine dito sa garden. Ayos lang po talaga ako Maria. Malapit na po ang exam namin at mas gusto ko pong mag-review na lang muna, pilit ang ngiti na sagot ni Francine habang nagsasalita. Hindi nakaligtas sa mga mata ko ang lungkot ng ore nito. Hindi ko maiwasan na mapabuntong hininga. Kailan kaya burnalak ang dating Francine? Ang masungit na Francine. Ang palasagot na si Francine. Mas gusto ko ang ugali nito noon kaysa ngayon. Ayaw kong nakikita itong malungkot. Last week hindi ka din sumama sa amin Hindi pa rin ba tapos ang exam nyo? Sandali lang naman tayo anak kaya sumama ka na, muling pag-aaya ni mama habang nakangiti. Mukhang hindi nito tatantanan si Francine hanggang hindi pumapayag. Nagpasya akong lapitan sila. Mamamasyal po ba kayo today? Wala akong gagawin ngayon. Sasama na lang din ako sa inyo Maria. Kaagad na sabat ko nang makalapit sa kanila. Kaagad naman napatingin sa akin si Francine. Aba, first time yan kuya Hindi ka naman sama-sama sa amin tuwing namamasyal kami noon Sagot kaagad nito sa akin. Kaagad ko itong nginitian. Wala akong lakad ngayon kaya nagpasya akong sumama. Sige na magbihis ka na para makaalis na tayo. Balak ko pa naman manlibre sa inyong dalawa ngayon ni Trixie, sagot ko sabay kindat dito. Kaagad kong napansin ang pagngiti nito na siyang nagpagaan ng pakiramdam ko. Sure ka? Wala ba kayong date ni Zenny ngayon? Layang show to mong parang bangkay sa sobrang payat. Sagot nito, hindi ko maiwasan na mapangiwi. Kaagad naman natawa si mama. Matagal na kaming hindi nagdi-date. Ayaw ko sa babaeng tamilmil sa pagkain. Nakakawalang gana kasama. Sagot ko. Kaagad kong napansin ang pag-ismod nito kaya muli akong nagsalita. Sige na magbihis ka na para makaalis na tayo. Magpaganda ka Ayaw ko ng dugyot na kasama. Baka pagtawanan tayo ng mga tao sa labas. May halong pang-aasar sa boses na wika ko dito. Tinaasan lang ako ng kilay at mabilis akong tinalikuran. Naiwan naman akong natatawa. Huyoy, ikaw talaga. Grabe ka kung mang-asar kay Francine. Hinay-hinay lang Charles, alam mo naman na may pinagdadaanan pa ang batang iyon Saway sa akin ni mama. Nginitian ko naman ito. Ito ang paraan ko para gamaan ang nararamdaman ni Francine Maria. Napansin niyo po kanina ayaw niyang sumama sa inyo. Pero noong ginamitan ko ng teknik na alam ko ayon nakalimutan ang lungkot niya. Gusto nang sumama, sagot ko. Narinig ko ang marahan na pagbuntong hininga nito bago sumagot. Sana bumalik na siya sa dati. Nitong mga huling araw nararamdaman ko ang pagiging aloof niya sa amin. Lalo na kapag nasa paligid lang si Trixie. Namimiss ko na ang dating Francine.
Namimiss ko na ang pagiging malambing niya sa akin, bakas ang lungkot sa mga mata ni Mama habang sinasabi ang katagang iyon. Marahan akong napabuntong hininga. Hayaan mo Maria, babalik din siya sa dati. Kailangan lang talaga natin ng mahabang pasensya at malawak na pangunawa para sa kanya. Magiging maayos din ang lahat. Nakangiti kong sagot. Sana nga anak. Nasasaktan ako tuwing nakikita ko na nalulungkot si Francine. Kahit na anong mangyari, ituturing ko siyang anak at hindi magbabago iyon. Sana nga tuluyan ng matanggap ni Francine ang lahat-lahat. Sana muli kong masilayan ang matatamis niyang ngiti sa labi, sagot ni Mama.